Ang kapal ng mukha mo, Erwin Tulfo, 1 taong ka pa lang na senador. Akala mo ikaw na mga-ari ng Senado? Ayun, kayong dalawang magkapatid kayo na iyaking kayo masyado. Impeachment ngayon, medyo nakaramdam din ng mga makakapalang mukha. Nakaramdam din ng mga matitigas ang mukha ng mga congressman at mga senador na habang binabaha yung kanilang mga constituents, putang ina ninyo, puro kayo impeachment, mga tarantado. Ilang linggo na, 1 buwan na nakalipas simula nang nagsalita si Bongbong diyan sa sonang hayop na sona na yan. Hanggang ngayon yung pinsan niya putang inang niyang sarap-sarap ng buhay sa mansyon niya. Hindi pa nakakukulong ang hayop. Ilang beses nang binaha ang mga kababayan natin. Redundant na yung baha. Paulit-ulit na lang yung baha. Sa tuwing umuulan, bahang-baha. Walang hiya kayo. Wala na nga, pinapatay nyo na nga sa gutom yung mga kababayan natin. Pinapatay nyo pa sa baha dahil sa pagnanakaw nyo. Mga demonyo. Alam ba ninyo, nung panahon ni Pangulong Duterte, galit na galit sila kay Pangulong Duterte, di ba? Nung panahon ni Pangulong Duterte, ang mga namamatay, mga adik. Ang mga namamatay, mga masasamang loob. Ang mga namamatay, mga kalaban ng lipunan at mga kalaban ng Estado. Pero ngayon, ang mga namamatay, mga matitinong tao. Yung mga tao na araw-araw lang nakikipaglaban sa buhay para humaba ang kanilang buhay. Pero ngayon nangangamatay dahil sa pagnanakaw ng mga congressman, mga senador at ang presidente at ng speaker. Walang hiya na yan. Oh, hello kay Lynn Miyamoto. Shoutout sa'yo. Oh, mabuhay ka. Maraming salamat. Congratulations, mapupunta ka sa langit. Di ba ang namamatay ng panahon ni Pangulong Duterte puro masasamang loob? Ngayon, putang ina, yung mga masasamang loob gumagante. Ang pinapatay naman yung mga mahal ni Pangulong Duterte ng mga mamayang Pilipino. Yun ang namamatay ngayon. Lahat ng mga matitinong tao, lahat ng mga lumalaban ng patas, lahat ng mga nagbabayad ng buwis ng mga Pilipino, mga pinamihihirapan dahil sa mahal ng presyo ng bilhin, hirap sa buhay, putyang ina, yan ang mga namamatay ngayon. Namamatay po ngayon yung mga biktima ng pagnanakaw ng mga congressman ng mga hindot na yan. Good morning. Umpisa pa lang, mainit na. Umpisa pa lang, mainit na. Boss Dada for Senator, wag. Hindi tayo batakbo ng Senado, putang inang yan. Sarap-sarap banata ng mga politiko eh. Tapos tatakbo pa tayo, wag na oy. Araw-arawin na lang natin sila. Oh. Diba? Oh, yan ang sinasabi ko sa inyo. Oh, kasi boto kayo ng boto ng mga magnanakaw. Ayan tuloy, mabuhay Boss Dada. Diyan ka pa sa Davao, pakis kay Mayor Baste. Nag-lips to lips na kami, GMX AM. Diyan sa Amerika, shout out, mabuhay ka. At sana, si Sureball, mapupunta ka na sa langit. Nag-message lang sa akin saglit Nag-message lang sa akin saglit si San Pedro. Sabi niya naliligo lang siya, tanghalin, tapat daw mainit. Mainit daw ngayon. Sabi niya, saglit lang, sige lang, magbabackread na lang ako. Yung mga nagpapakulay sa'yo, ililista ko ngayon. Lola, gagawan ko sila ng sarili nilang swimming pool dito sa langit. Si Banat nasa Manila na. Oo, nauna na si Banat kasi may meron pa akong importanteng gagawin dito. Magde-date pa kami ni Mayor Baste. Magde-date pa kaming dalawa. Oo, magpapapayat pa kami, Baker Slim pa kami. Oy, shout out kay Miguel Baker ng Baker Medical Aesthetics. Salamat sa iyong pagpapapogi, pagpapamatso sa amin dalawa ni Mayor Baste. O, kaya kayo kung gusto nyong gumanda ang mga mukha nyo, pangit na nga buhay nyo. Pangit pa yung mga nakikita nyo sa Pilipinas. Pangit pa yung mga kapitbahay nyo. O, tas pangit pa kayo. Hindi na kasalanan yan ng Diyos, kasalanan nyo na yan. Oo, marami ng paraan para kayo ay maging presko, maging sariwa at maging masarap. O, kumontak na kayo kay Miguel Baker ng Baker Medical Aesthetics, sigurado. O, kung pangit man ang buhay ninyo, sasarap naman kayo. Di bali ng mahirap, basta masarap. Di bali ng mahirap, basta masarap. Oh. Ayan na, mahina ba internet natin? Bayaan nyo na, di bali, i-upload ko naman to as video. Huwag kayong mag-alala, malinaw pag-upload ko nito. Walang walang hiccups, walang lag yan. Jacqueline
Ang aking tatay dyan sa San Jose, California, finally nakaabot din sa live mo bago matulog. Ayan na nga. O, siguradong gigising ka, ha? O, ha? Tsaka matulog na, ha? Huwag nang landiin yung nanay ko dyan, ha? Na si Mrs. Jack, ha? Baka mamaya ano-ano pang ginagawa niyong dalawa, ha? O, masyado pa naman kayo in love sa isa't isa. Mag-ingat kayo dyan, aking mga kaibigan dyan sa San Jose. Mabuhay kayo, magkikita tayo ulit. Malapit na kaming bumalik dyan. Stay healthy, Boss D. Thank you. Lahat tayo, stay healthy. Kailangan healthy tayo. Kailangan hindi tayo mamatay. Gusto kasi ng gobyerno to mamatay ang lahat ng boboto kay Inday Sara. Sa 2028, huwag tayong papayag. Kailangan umaba ang buhay natin. Umabot tayong 2028, makaboto tayo, ha? Ha? O, kailangan humaba ang buhay natin para araw-araw may binabanatan tayo mga magnanakaw sa Pilipinas, ha? Kumain kayo ng healthy. Oo, at saka mag-ehersisyo kayo araw-araw, boss. Dada, 10 p.m. here sa Salt Lake City, Utah. Hello dyan sa mga taga-Utah. O, naniniwala ba kayo, mga bossing? Naniniwala ba kayo na si Erwin Tulfo mas nakakadiri pa kaysa kay Trillanes? Di ba napansin niyo si Trillanes, kahit na nakakainis yung mukha niya at saka yung ugali niya, hindi siya umaarte, hindi siya uma-acting. Ito si Erwin Tulfo, putang ina nito, manggagamit. Ginamit ang mga Duterte, tapos ngayon, putang ina, kala mo pakatali-talino, kala mo 10 abugas siya tinapos. Ay yabang-yabang, galit pa sa mga Bisayang hayop na yan. Buisit. Mas nakakadiri ka pa, Erich Tulfo Manyakol. Mas nakakadiri ka pa kay Trillanes. At least kami, alam namin, noon pa kalaban na si Trillanes. Ikaw, hindi namin alam na kalabang ka palang hayop ka. O, sa totoo lang, mas nakakadiri ka. Mas nakakadiri ka, nakakadiri ang pagkatao mo, nakakadiri ang ugali mo, nakakadiri ang kayabangan mo. Akala mo tali-talino mo, ulul. Ano kayang klaseng pagpapalaki ang ginawa sa mga Tulfo? Malamang inuumpog yung mga ulo niyan sa pader. Kapag dinidisiplina ng mga magulang yan, kasi nabugok na eh, nabugok. Hindi lang nabagok, nabugok. Diba? Hulin nyo na yan. Samantalahin ninyo yung inyong kapangyarihan dahil hulin nyo na yan, last nyo na yan. Buti pa daw si Trillanes, pogi eh. Buti pa si Trillanes, kahit papano pogi. Putsang na si Erwin Tulfo, akala mo kamukha na ni Madam Auring sa sobrang dami ng retoke sa muka. Ang yabang-yabang, sabi nga nito ni Faye. O, kasi pinost ko yun eh. Sabi ko, Erwin Tulfo, yabang-yabang mo, galit ka sa mga Bisaya. Bisaya ka naman, taga-bundok ka rin dati. Mga katutubo naman yan dyan sa Davao Oriental, may mga buntot yan. Akala mo naman, putang ina ko makapagsalita, nakarating lang sa Kapatagan eh. Akala mo naman nakaangat-angat na siya sa buhay. Ulul, kahit gaano karaming pera mo, putang ina mo, galing ka pa rin sa bundok. Tarantado, yabang-yabang nito. Yabang-yabang ng mga Tulfo na ito. Ay yabang ng mga Tulfo, pinalaki naman kayo sa saging. Puro naman saging pinapakain sa inyo dati, di nga namin alam paano kayo nagsiyaman, mga hayop kayo eh. Saan ang galing ang yaman ninyo, mga kupal kayo eh. Tanginan nyo, hindi nyo nga matulungan yung probinsya yung Davao Oriental eh. O makayabang kayo, kala nyo naman katali-talino nyo, mga bugok kayo. Ginamit nyo yung mga Bisaya sa boto. O, kunyari, taga Mindanao din kami, oo nga, taga Mindanao kayo, pero ngayon galit na galit kayo, nagbibisaya yung testigo na taga Mindanao. Tarantado. Tanginan nyo, akala nyo naman na kayo. Akala nyo naman mga taga Maynila kayo talaga, gago. Hindi, pinanganak kayo sa Sapa. Pinanganak kayo sa Sapa, pinakain sa inyo ginamos at saka saging. Kung makaarte kayo, akala naman ninyo nakaraos lang kayo sa buhay. Ba't kaya ganyan yung mga dating patay gutom pag yumaman ang yayabang?
Anong niyabang nyo? Sabi nga dito ni Lu 9447, laking saging at kopra lang naman kayo. Kung makaasta kayo dyan, akala ninyo pinanganak kayo sa St. Luke's, ulul. Hindi kayo pinanganak sa St. Luke's, tanginan nyo albularyo nagpaanak sa mga magulang nyo. Tanginan nyo kumadrona lang. Hindi nga lisensyadong kumadrona nagpaanak sa inyo, albularyo eh. Manghihilot, yun ang mga naghihilot ng pilay. Yun ang nagpaanak sa inyo. Kaya huwag kayong umasta na parang mga bilyonaryo kayo masyado. Yabang-yabang na ito, mga hayop na ito. Kala mo naman eh. Akala mo mga blondie, akala mo mga puti, akala mo mga Espanyol, ulul. Ganyan bumanat. Diba? Ganyan bumanat. O shout out from Lakewood, California. Isa shout out kita pag nagpakulay ka. O yung mga nagtatanong sa ano ba Gcash ni Boss Dada? O para makatulong tayo sa ekonomiya ni Boss Dada. Ayan, nandiyan dyan sa baba yung Gcash natin. Baka lang, gusto nyo mapunta sa langit. O nang walang kahirap-hirap, hindi na kayo maglalakad. Nang malayo, ang taas-taas pa naman ang hagdan papunta sa langit. O ayan, yung Gcash na yan ang inyong gateway. Sabi ni Chori Choli, hindi man mukhang Amerikano. Hindi nga mukhang Amerikano, mukha nga mukha nga tiga kuweba tong putangin ng mga Trillanes tuloy, mga tulpo na ito eh. Buti na lang si Trillanes walang kapatid na epal. Pucha, mantakin mo. Problema na natin si Trillanes. May problema pa tayong mga tulpo na mga salot sa Pilipinas. Mantakin mo 3 kupal na tulpo yan. Buti pa yung Ben tulpo kahit papaano matinu-tinu ng konti. Matinu-tinu ng konti. Pero etong 3 tulpo, yung 3 putang inang yan pinagli sa sama ng loob, pinagli sa kayabangan, putang ina, umunlad lang ng konti ang buhay. Akala mo naman nakaangat sila sa taong bayan. Diba? Oy, Michelle Mangarin, dyan sa ibalik sa lusak ang mga tulpo. Oo, Michelle Mangarin, doon sila nararapat. Dati kumakain na ng lupa yung mga yan eh. Ngayon, ang lalaki na ng mga lupa. San ka pa? Oh, dapat persona non grata yan sa Visayas at Mindanao. Tama. Oy, mga taga Visayas at Mindanao, putang ina, galit sa inyo si Tulpo. Oh, hindi daw kayo, nagpapanggap daw kayo na hindi kayo marunong magtagalog. Ang tingin niya sa inyo, mga mga taong sinauna kayo. Bisit na bisit daw siya sa inyo. Mga Bisaya, binoto-boto nyo kasi yan eh. Oh, sabi manloloko tong Bisaya na to. Gusto magbisaya, marunong naman magtagalog. Ba't gusto magbisaya? Eh, puta, gago ka pala eh. Tanga, iba-iba ang salita ng alam mo, iba-iba ang salita. Sabi nga nila, yung ibon. Yung ibon sa Tagalog, sa Bisaya, langgam. Tanga, ang laki ng pagkakaiba nun. Tama ba? Tama ba? Oh, malaki ang diferensya. Kaya nga kung mas komportable magbisaya, pabayaan magbisaya. Kayo mag-adjust. O yung ibon sa Bisaya, langgam. Putsang ina, sa Tagalog yung langgam, maliit. Yung ibon malaki. Mga tanga. Ano pa? Yung naglibang. O yung naglibang sa Tagalog, naglilibang. Halimbawa, boring na boring ka sa buhay mo. Gusto mo may gawin ka. Magtong eats ka, magsalsal ka, manood kang TV, magbasa ka ng dyaryo, naglilibang ka. Sa Bisaya, yung libang tumae. Gago. Oo, pag sinabi naglilibang ako, hindi siya nagbabasketball. Pag sinabi naglibang ako sa Bisaya, ang ibig sabihin nun tumatae, tanga. Ambot. Yawa ka. Yawa ang mga tulpo. O dapat sa mga tulpo ibalik sa dati nilang pinanggalingan sa kuweba. Sa mga Bisaya kumuha ng mga boto tapos galit na galit sa Bisaya. Ang kapal ng mukha mo, Erwin Tulfo, 1 taong ka pa lang na senador. Akala mo ikaw na mga ari ng Senado? Ayun, kayong 2 magkapatid kayo na iyaking kayo masyado.